Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Mamaya po mga 7:30 to 8 ay mangyayari po yung sinasabi nating blood moon. Lagi natin na pag-uusapan yan. Malamang numadaan yan sa wall nyo at malamang naririnig nyo ang tungkol sa blood moon. Ano ba yung blood moon? Kadalasan kasi naririnig natin na parang may kaakibat itong panganib na mangyayari, mga nakakatakot, no? Digmaan at kung ano-ano mga nasasabi mga tao. Well, ito ba'y may kinalaman dyan sa nangyari dyan ngayon sa Middle East? Nang binomba ng Amerika at Israel itong Iran at bumawi ang Iran at binomba itong mga base ng Amerika dyan sa Middle East. At of course, hindi lang ito digmaan ng Amerika at ng Israel, kundi nadamay na rin dyan yung mga Middle East, no? At ito ba yung blood moon na to yan ba ay nagbigay ng significant meaning o warning para dyan sa nangyayari ngayon? Ito ba ay mauuwi? Sabi nga ng mga Americans, nagagalit sila, no? Dahil hindi naman ito digmaan ng Amerika. Ito ay digmaan ng Israel, na matagal na raw itong Israel na gustong magdigmaan ng Amerika at Iran at nasa katuparan na ng Israel. Kumbaga, gustong-gusto talaga ng Israel mangyari iyan, no? At ayaw ng Israel daw ng peace. So, pero bago natin pagpatuloy mga ka-Wonder, ay hinihiling kong isubscribe yung channel na ito at ilike yung video kung nagustuhan nyo at pakishare po mga ka-Wonder bilang suporta sa aming mga content creators. So, itong blood moon mga ka-Wonder ay nabanggit actually ito sa Biblia. Although noong araw, nakikita na natin nagsisilitaw na yan. Noong araw pa, sa panahon ng Mesopotamia, ito para sa kanila ay isang babala na may mangyayari sa kanilang hari. Kaya during the blood moon ay nagtatalaga sila ng bagong pansamantalang hari, proxy, para yun na mag-absorb ng bad omen at hindi mapunta ron sa kasalukuyang hari. And then after that, matapos yung blood moon, ibabalik uli yung dating hari. Samantala sa Inca naman, ito ay ang paniniwala nila kaya raw dumudugo ang buwan. Ito raw ay sinagpang, inatake ng jaguar. No? Yun yung mga kanila mga cosmic belief. Samantala sa China, dinevour daw, no? Nilapa o nilamon ng dragon. Alam nyo na yung China, sa kanila ay dragon. Yung buwan, kaya raw nagkaroon ng blood moon. Well, sa Biblia, sa banal na kasulatan, nabanggit ito. No? Itong mga sinasabing the moon turns into blood. Hindi yung blood moon na term. Wala pong tayo may kita nun. Kumbaga ginawa na yan. Pero ang term dun is yung moon turned to blood. Kaya naging parang blood moon na rin. Ano? Nabanggit yan sa aklat ng Joel 2:30-31. Sabi ron, mga ka-Wonder, the sun shall be turned to darkness. Yung sun daw magdidilim. And the moon to blood. At yung moon sa dugo. Pulang-pula, ibig sabihin mga ka-Wonder, no? Before the great and terrible day of the Lord. Bago raw dumating yung sinasabing day of the Lord. Ngayon, mamaya malalaman natin yung sinasabing day of the Lord na yan. Ano ba yan? So bago raw dumating ang day of the Lord, magiging itim ang sun, magiging dugo, o pulang-pula ang buwan, no? So, in context na ito, ibig sabihin ni Joel dito, dinidescribe niya na magkakaroon ng cosmic disturbances, kaya ng mga nangyayari ngayon. Lunar eclipse, solar eclipse, yung sun, parang yung sky, kala mo, iba-ibang mga itsura na nakakatakot, nakakamangha, no? Ito rin ay tinutukoy ni Joel, no? Isang propeta ito si Joel sa Biblia, na ito ay divine judgment, o paghahatol ng Diyos, o yung sinasabing the day of the Lord. So, yan yung ibig sabihin yan. At sa Acts, nabanggit din ito ni Pedro, no? Sa Acts 2:19-20, na ibig sabihin iba-iba yung kanila pong pagkakadescribe dito. Dahil sabi rito ni Peter na kinote niya sa Pentecost, no? Na parang sinasabi rito na bakit daw in-apply ni Peter itong event na to sa 1st century. Ang paniniwala kasi ng iba rito, mga ka-Wonder, ang itong blood moon, yung mga moon na yan, hindi lang yan yung series na nangyayari, na laging nangyayari taon-taon.
ito po ay special yung tinutukoy na blood moon dyan. I-separate natin yan doon sa sinasabing mga nangyayaring blood moon, no? Taon-taon or I don't know how many times does blood moon occur. No? Pero ang sinasabi rito kay Joel ay literal at future. Literal talaga. Yung iba kasi symbolic. May kinalaman sa politics, may kinalaman sa mga kanilang mga paniniwala, gaya nung nabanggit natin kanina. No? Etong sinasabi ng propetang Joel ay literal at future. In other words, yung sinasabi ni Pedro ay hindi ito yung tinutukoy ni Joel. So, ang mangyari niyan mga ka-wonder ay may isa pang binanggit sa Biblia. Sa Revelations chapter 6:12, binanggit din ulit ito. The sun became black as sackcloth. The full moon became like blood. So yan po, no? At mangyayari yan sa sinasabing sixth seal. Alam natin yung trumpets, seal at vial, no? O yung sinasabi diyan na ibubuhos ng Diyos yung matinding galit niya na mangyayari dun sa sinasabing mga huling araw. Sa eschatology po ay pinag-aaralan namin ito. At yung sixth seal na yan ay matatagpuan sa Revelation 6:12-17 na ito'y mangyayari during the 7-year tribulation. No? Ibig sabihin mga ka-wonder, na anytime paniniwala ng mga Kristiyano at iba pang mga denomination na yung rapture na sinasabi, bagamat yung rapture ay wala yung salitang yun sa Biblia, ito po yung kukunin ng Diyos. Yung lahat ng mga Kristiyanong tumanggap kay Kristo, sila po ay kukunin niya in the air. No? At iyan po ay hindi malalantad sa mata ng buong tao. Bigla kasing nawala. Mystery. At yan ay kinasalubong niya sa taas at dadalhin niya yun, no? Magkakaroon niya ng sinasabing rewarding, no? At after nun, iaakyat niya, papasok yung sinasabing 7 years of tribulation. Etong unang-unang 7 years of tribulation, yung 3.5 years, at pagkatapos niyan, papasok yung Great Tribulation na another 3.5 years. No? Yung sinasabi dyan na sixth seal, ito yung sinasabing nagre-represent ito ng final judgment, threshold, no? Na considered be the end of the Great Tribulation just before the second coming. Yung timing niya. Ibig sabihin, mangyayari dito, magkakaroon ng massive earthquake, yung mga celestial disruptions yan. Sinasabi dyan na bumabagsak yung sun, yung moon, yung stars, yung magiging kulay dugo, magiging itim, no? And the skies roll up like a scroll. Nakakatakot po yung description na yan, mga ka-wonder, no? Biro mo, the sky rolls up like a scroll. Yung sky, tinutupi na parang scroll, no? May mga nababanggit pa nga dyan sa takot ng mga naiwan doon sa rapture na sinasabi na kapag kinuha na ng Diyos yung mga totoo na Kristiyano na talagang naniniwala at sumasampalataya at sinusunod yung kalooban ng Diyos at yung iba may iwan, mararanasan nila yung matinding mga bagay na hindi pa na nararanasan. No? So yun yung mga sinasabi roon. Na after matapos nito, itong sinasabing sixth seal, na sinasabing the day of the Lord, na yung nga, binanggit natin, the moon will turn to red, at yung sun black, yung stars magsisibagsakan, at magkukos ito ng matinding takot sa mga tao. Sabi nga sa interpretation, hindi pa tapos yung first 3.5 years, is mahigit kalahati na ng populasyon ng mundo ay namatay na. Ganun katindi mga ka-wonder. So yan yung sinasabi dyan, na magkakaroon, ito pa yung sinasabing day of the Lord. Ito yung sinasabing divine wrath, matinding galit ng Diyos sa sanlibutan sa sobrang sama ng tao. No, ito po yung kanyang kakatulan. Magkakaroon dyan ng terror, panic, iba't ibang uri ng sakit. No, yung matinding takot na gusto mong magtago pero hindi ka makakatago. Diyan pawawalan yung mga sinasabing demon locust na matagal na nakakonfine sa ilalim at gigil na gigil. Paglabas nito tutukain yung mga yung sting niya doon sa buntot niya. Yung tao gusto niya nang mamatay for 40 days. Hindi siya mamatay-matay. The death will escape you. Hanggang sa gumaling ka ulit. Ganun ang torture.
at iba pang mga description dyan mga ka-wonder. So itong blood moon na tinutukoy sa Revelation 6:12 ay iba po ito sa mga series ng mga blood moon na nakikita lang natin na ordinary lang due to cosmic interruptions o mga cosmic events dyan, yung mga nangyayari sa kalawakan na normal scientifically. Pero kasi itong sixth seal na tinutukoy dito na sinasabing the sun became black as sackcloth and full moon became like blood, ito po ay apocalyptic literature. Ibig sabihin na apocalyptic na sinasabi natin, ito yung mangyayari sa huling araw na hatol ng Diyos na mawawasak ang mundo. At kapag natapos na yung 7 years ng tribulation, bababa ang Diyos. Yan yung sinasabi dyan na second coming. Hindi ito yung sinasabing rapture. Ito ay second coming. At bababa dyan, mamumuno ang Diyos sa loob ng 1,000 years na during the tribulation, si Satanas at yung kanyang mga cohorts, no, makikipagdigma si Satanas at matatalo siya. Nakalagay po sa Bible yan. Siya ay bibit-bitin ng anghel at itatapon dun sa abyss. Ikukulong siya sa loob ng 1,000 years. Habang si Kristo ay mamumuno ng 1,000 years. Pagkatapos ng 1,000 years, pawawalan si Satanas at mag-uumpisa na naman siyang manggulo at magkaroon ng digmaan. Of course, hindi sila mananalo at sila po ay wawasakin ng Diyos sa huling-huling pagkakataon at sila itatapon na sa impyerno. Habang buhay, wala ng paghihirap, wala ng gera, wala ng pagsisinungaling, wala ng pagpapatayan at kung ano-ano pa sa mundo. So yun po. At sinasabi naman nila ito ay symbolic. But this is literal na apocalyptic literature. Yung mga sinasabing falling of stars, yung nag-roll up yung sky, mountains na yayanig, no? Talagang pag naranasan mo yan sa totoong buhay, yan po ay talagang katakot-takot. No, dahil diyan makikita niyo yung literal eclipse na yung stars magiging madilim, magsisibagsakan. Ang sinasabi nga nila diyan yung mga asteroids, yung mga kung ano na magsisibagsakan para durugin ang earth. In other words, konti lang matitira. Pero may mga matitira pang tao, no? Hindi naman kakonti. Pero more than half of the population of the world will be destroyed. Yung mga building na magagandang yan, mawawasak. Yung mga scene sa mata natin, mga sceneries, masisira. At yung mga great kings, yung mga bansa na binibida nila yung kanilang mga technology, kanilang kapangyarihan, mga missiles, those are nothing when this day of the Lord comes. Dahil the Lord Himself is the sovereign one. He is the King of kings and the greatest of all. No one is compared to this great king. No? So yung sinasabing blood moon na red, iniibig sabihin yan war, judgment, divine wrath, at bloodshed. So yan yung ibig sabihin ng sinasabing the moon will be turned into blood. Unlike dun sa mga catastrophic, mga cosmic interpretations na normal na nangyayari sa sky, hindi po yan ang tinutukoy dito. Ito po ay warning, no, before the day of the Lord, yung magsasabing that the sun, I'm not sure kung ito na, no, sinasabi nila rito na binomba nga ng Amerika, na babawi ang Amerika dahil binomba yung kanilang mga base. At nagagalit nga yung mga Americans dahil hindi raw nila to war. At ito nga ay war daw ng Israel between Iran dahil alam na natin na matagal nang gusto ng Iran na mawasak ang Amerika at yung Israel. At sila ay may potential talaga na mangwasak, manggulo. Kaya sila ay dinidisarmahan ng Amerika. Yan ang dahilan kaya sila binobomba. Dahil patuloy sila nagde-develop. Kumbaga binan sila dahil sa kanilang mga teroristang gawain. So yan mga ka-wonder, nawa nalinawan tayo. Comment down below kung may opinion ka. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang mga viewers. Share this video para malaman nila mga ka-wonder ang tungkol sa blood moon. And please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.